Magandang buhay sa inyo. Kamusta ang araw nyo? Meron bang hindi maganda kayong nararamdaman sa katawan ninyo? Kung wala, mabuti yan sapagkat kinakailangan natin na maging malusog at matatag sa panahon ngayon. Lalo na at meron tayong kinaharap na pandemya na hindi natin alam kung kailan malulunasan o mawawala. Kaya naman, panatilihin natin ang sarili natin na matatag, malusog, at may panalanig sa Diyos. Alam ko na nasasabik na kayo na magsagot ng inyong mga modules. Lalo pa ngayon na ang mga paksa sa inyong modules ay talaga namang napapanahon. Ngunit bago ang lahat, bago natin simulan ang ating talakayan, tayo muna ay manghingi ng patnubay at gabay sa ating poong may kapal. Hinihiling ko ang sandaling katahimikan at ating panoorin ang video ito. Salamat Panginoon at nandito kayo palagi, nandiyan kayo palagi sa anumang pagsubok na kinaharap namin sa buhay. Ngayon, nakahingi na tayo ng patnubay at gabay sa ating mahal na Panginoon. So syempre, sigurado ako na magiging matagumpay na naman ang ating lahat ng gagawin sa araw na ito. Bago tayo tuluyang tumungo sa ating talakayan, atin munang subukin ang inyong mga kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay na maaari nating pag-aralan dito sa inyong module. Buksan ang inyong module sa pahina 5 at sagutan ang mga katanungan mula bilang 1 hanggang bilang 15. Unawain at subukang sagutan ang bawat tanong na mayroon sa bawat bilang. Marahil ay may ideya na kayo kung ano ang ating mga pag-aaralan sa oras na ito, sapagkat nakita ninyo sa inyong mga sinagutan ang bawat salita na maaaring talakayin dito sa ating aralin. Bago tayo tuluyan tumungo sa ating aralin, ay panoorin nyo muna ang maikling video na ito nang sa gayon ay mas magkaroon kayo ng ideya kung ano nga ba ang ating mga pag-uusapan o pag-aaralan sa oras na ito. Ang COVID-19 ay isang bagong impeksyon na mas malubha para sa ilang matatanda. Malamang na napansin mo na nagbabago ang mga bagay-bagay dahil dito. Saan ka man nakatira, nais mong makita ang iyong pamilya at mga kaibigan ng madalas hanggat makakaya mo at nais mong maiwasan ng COVID-19. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng wastong kalinisan at pisikal na pagdistansya, pagbabakuna sa trangkaso at pag-uulat kaagad ng anumang mga sintomas. Kapag naiintindihan mo na kung paano kumakalat ang virus, maaari mong baguhin ang iyong pag-uugali upang pabagalin ang pagkalat. Tumutulong ito
upang mapanatili kang ligtas laban sa COVID-19. Maaari kang magkaroon ng COVID-19 kung ikaw ay may malapit na pisikal na ugnayan sa isang tao na may virus. Ang isang tao na may virus ay umubo o bumahing at ang kanilang mikrobyo ay umabot sa iyo. Hinipo mo ang iyong bibig o mukha matapos hawakan ng isang bagay na hinipo ng isang nahawahang tao, tulad ng hawakan ng pinto. Narito ang ilang paraan para protektahan ang iyong sarili at ang iba laban sa COVID-19. Ang wastong kalinisan ay tutulong pigilan ang pagkalat ng COVID-19, kaya't hugasan ang iyong mga kamay gamit ng sabon o sanitizer. Gamitin ang singit ng iyong siko upang takpan ang iyong pag-ubo o pagbahing. Disimpektahin ang mga bagay na madalas mong hawakan at huwag hipuin ang iyong mukha. Ang pisikal na pagdistansya ay nakakatulong din. Ibig sabihin nito ay makikipagkita ka sa mas kaunting mga tao ng mas madalang at sandali lamang. Panatilihin ang hindi bababa sa 1.5 metrong layo sa iba at iwasan ang pagyakap, paghalik at pakikipagkamay. Magpabakuna sa trangkaso upang manatiling malusog. Hindi nito pinipigilan ng COVID-19, ngunit pinoprotektahan ka nito laban sa trangkaso na isa ring malubhang sakit. Kung mayroon kang alinman sa mga sintomas na ito, makipag-usap ka agad sa iyong tagapag-alaga o doktor upang masuri ka para sa COVID-19. Kung ikaw ay may sakit, maingat kang aalagaan. Maaring hilingin sa iyong manatili at magpahinga sa iyong silid nang nakahiwalay sa iba. Huwag maalarma kung ang iyong mga tagapag-alaga ay may suot na mask o iba pang natatanging kausuotan. Sila ay sumusunod sa payo na manatiling ligtas at pigilan ang pagkalat. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng wastong kalinisan at pisikal na pagdistansya, pagbabakuna sa trangkaso at pag-uulat kaagad ng anumang mga sintomas. Maaari kang manatiling ligtas kung gagawin mo ang iyong tungkulin. Kung sama-sama, mababawasan nating lahat ang panganib ng COVID-19. Tunay nga na napakahirap kalaban ng isang kalaban na hindi mo naman nakikita. Tulad nga ng pandemyang ating nararanasan sa bansa natin ngayon, hindi lamang dito sa ating bansa, pati na rin sa buong mundo. Halos lahat ng mga tao ay nakikipaglaban dito. Kanya-kanyang bansa, kanya-kanyang pamamaraan upang mapuksa ang pandemyang ito, ang virus na ito. Ngunit alam natin, nasa sa ating sarili ang magiging sagot upang mawala ang virus na ito. Disiplina, pagkakaisa, at pagmamahal. Yan ay ang ilan sa mga susi upang mas mapadali ang pagpuksa sa virus na ito. Kaya naman, tumungo na tayo sa ating aralin nang mas lalo nyo pang maunawaan ano pa ba ang meron sa pandemyang kinakaharap natin ngayon. Tandaan na ang ating buhay at kalusugan ay ang ating kayamanan, na dapat pagkaingatan lalo't higit sa gitna ng pagsubok na ating pinagdaraanan. Sa ganitong sitwasyon, sino ang ating malalapitan? Ano nga ba ang tinatawag na pandemyang ito? Ang salitang pandemya ay nagmula sa salitang Griego na pan na ang ibig sabihin ay lahat at demos na ang ibig sabihin naman ay tao. Ito ay isang epidemya ng nakakahawang sakit na kumakalat sa pamamagitan ng populasyon ng isang malawak na rehiyon. Sa babasahin mong tula sa susunod na bahagi nito, siguradong masasalamin mo ang hirap, ang takot at pag-asa sa harap ng isang pandemya. Ngunit bago tayo tumungo doon, sikapin mo munang balikan sa nakahandang gawain ang mga mahalagang elemento na dapat taglayin ng isang tula. Humanap at bumuo ng salita na may kaugnayan sa salitang tula o sa elemento ng tula mula sa hanay ng mga titik sa ibaba. Nakikita ninyo, ayan, no, meron tayong mga hanay ng mga letra o titik dito sa inyong screen at dyan sa inyong modules. Ang gagawin ninyo ay hahanapin ninyo ang mga salita na may connection sa elemento ng tula. Alam ko naman na yan ay napag-aralan na ninyo noong mga nakaraang grade levels ninyo, no? Ano lang yan, mas pinalalawig lang natin, mas pinalalawak lang natin ngayon. Kaya alam ko na may ideya na kayo tungkol sa elemento ng tula. Pagkatapos ninyong sagutan ng balikan, ay tutungo naman kayo sa tuklasin. At inyong sasagutan ang gawain isa na may pamagat,
na itapon mo yan. So, nasa loob ng isang kahon ang iba't ibang uri ng sakit. Tukuyin kung ito ba ay nakakahawa o nakahahawa o hindi. Ilagay sa tamang lagayan ang bawat sakit upang atin na itong tuluyang itapon. So, meron tayo dito na asthma, appendicitis, bulutong, sipon at ubo, tuberculosis, cancer, stroke, tigdas, sakit sa puso, at ketong. Ilalagay ninyo ang bawat sakit sa mga basurahan. Doon nyo ilalagay. Kung doon sa isang side, hindi nakakahawa, sa kabila naman, nakahahawa. So, pipili lang kayo sa dalawa ng paglalagyan ninyo ng mga sakit. Alamin ninyo kung nakakahawa ba ito or hindi. Sa gawain 2, pagkatapos nyo sa gawain nyo, diretso kayo sa gawain 2 na may pamagat na share ko lang. Gamit ang grapikong representasyon sa ibaba, ibahagi mo naman ang iyong mga ginagawa upang mapangalagaan ang iyong sarili at makaiwas sa sakit. O yan. So, magbabahagi kayo ng mga ginagawa ninyo sa inyong sarili, sa inyong katawan upang hindi kayo dapuan ng sakit, upang mapanatili ninyo ang pagiging malusog at malakas ang resistensya. Ngayong batid nyo na kung paano makaiwas sa sakit, ngayong may kinakaharap tayong pandemya, atin namang tuklasin sa ating aralin kung paano natin dapat pahalagahan ang kalusugan at magkaroon ng pananalig sa Diyos sa gitna ng pandemya. So ang ating tula na babasahin ay pinamagatang Pikit Mata sa Pandemya ni Julieta B. Del Rosario. Psst! Juan! Madali ka! Aabutan ka niya! Hoy! Maria! Tayo na! Paparating na siya! Coronavirus ang ngalan. Pinilit kumawala. Niwala kang sinino kahit mayamang bansa. Sa mundo'y nagpasikat, daig mo pa ay artista. Kung ikaw ay pelikula, kay rami mong kinita. Sakit, sanhi ng virus. COVID-19 ka ngayon. Isang uri ng pandemyang panlunas hindi matukoy. Bawat laboratorio sinisikap tumugon. Eksperimento rito, eksperimento roon. Kailan mapupuksa? Paano kami susulong? Sa epidemyang itong sa Pinas, nakituloy. Lagpas sa 10 milyon bilang ng may virus. Mahigit 5 milyon buhay niyang inubos. Isama pa ang takot sa puso'y gumagapos. Ni walang makabatid, kailan ka uulos? Stay safe and healthy lagi. Sa buong mundo ay utos. At tanging magagawa ng buhay wag matapos. Pikit matang tinanggap bagong normal na buhay. ECQ at GCQ kahit ayaw, nasanay. Pamilya ay binuo, nalinis kalikasan. Tumibay pananalig, tumawag sa may kapal. Saradong dalanginan ay lalong nagpatibay na hindi matitinag ng anumang sagabal. Ilang buway lumipas, hapag ay nairaos, pagkat may gumagabay na maawaing Diyos. 1, 2 taon, tumagal man ang virus ay mayroon kang proteksyon na hindi mauupos. Ang poon ay sandigan, pag-ibig niya'y di kapos, kaya't Maria at Juan, manalig kayong lubos. Inabot man ng virus, huwag magpikit mata, bagkus magsama-sama sa kalabang hindi kita. Kahit marting niya bawat sulok ng bansa, paningin ay idilat, talasan yaring diwa. Coronavirus ka lang, Diyos ang aking korona. Walang makagagapi kahit anong pandemya. Nagustuhan mo ba at naunawaan ang binasang nating tula? Tunay nga na kailangan tayong maging handa sa mga ganitong pagsubok na maaaring dumating sa atin. Ang syempre, pinakamahalaga ay manatiling buo ang ating loob at syempre ang ating pamilya at ang ating pagtitiwala sa lumikha. Lagi nating tatandaan na anumang mga pagsubok ang dumating sa atin ay hindi dapat tayo sumusuko.
Kumapit lang tayo sa Diyos at syempre, magtiwala tayo sa ating mga sarili na kaya natin itong lagpasan. Lalo pa at kasama natin ang ating pamilya at syempre, nanghihingi tayo ng gabay sa ating lumikha. Lagi lamang nating iisipin na kayang-kaya nating lagpasan ang kahit na anumang pagsubok na dumaan. Sapagkat iyon ang magpapatibay sa ating mga sarili o sa ating kalooban na ipagpatuloy ang laban. Sa puntong ito ay dumako na tayo sa gawain 3 na may pamagat na paglinang ng talasalitaan. Hanapin mo sa Hanay B ang kahulugan ng mga salitang nasa Hanay A. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. So, meron tayo dito na Hanay A and Hanay B. So, 1 to 5, yung una, pandemya. Pangalawa, lunas. Pangatlo, laboratorio. Pang-4, COVID-19. Pang-5, eksperimento. Hahanapin mo sa Hanay B ang mga kahulugan ng mga salita na nabanggit ko. Halimbawa, pandemya. Ano ang kahulugan niya? Hanapin mo doon sa Hanay B. At isulat mo ang sagot sa iyong sagutang papel. Pagkatapos mong gawin ang gawain 3, dumako ka naman sa gawain 4 na may pamagat na pag-unawa sa binasa. Sagutin ang mga katanungan ayon sa antas ng iyong pagkakaunawa. Number 1, tungkol saan ang paksa ng tula? Number 2, sino-sino ang apektado nito? Number 3, isa-isahin ang negatibo at positibong dulot ng pandemya. Pang-4, ibigay ang mga payo ng may akda na binanggit sa tula upang patuloy na sakit ay malabanan. Pang-5, magbigay ng mga paraan upang patuloy na maging ligtas sa anumang sakit. Matapos mong sagutan ang gawain 4, ay makinig ka muna at inyong unawain ang lahat ng aking sasabihin. Ang ating binasa ay isang uri o isang halimbawa ng tula. Ngayon, ano nga ba ang tula? Ang tulang ating binasa din ay pumapaksa sa kasalukuyang pangyayari sa ating bansa. So, ang tula ay isang sining na nagpapahayag ng damdamin, karanasan, o kaisipan. Ito ay naglalarawan sa isang partikular na bagay o sitwasyong binibigyan diin sa pamamagitan ng paggamit ng idioma, tayutay, o malalalim na pahayag. So pagsulat ng isang tula, higit na mapapaganda ito kung gagamitan natin ng sangkap o elemento ng tula. O, di ba? Kadalasan ang mga tula, alam ko na kayo ay nakagawa na ng isang halimbawa ng tula. Hindi nyo maikakailayan sapagkat ako ay naranasan din na umupo o tumayo sa inyong mga kalagayan. Kaya alam ko na alam na ninyo kung ano ang ibig sabihin ng tula. Minsan niya, ginagamit pa ninyo ang tula kapag kayo ay mayroong tao na gusto. Tama ba? Minsan ginagamit nyo pa ito upang malabas ang nararamdaman ninyo. Minsan ginagamit nyo rin ang tula upang masabi ang hindi ninyo kayang sabihin. So napaka-useful na talaga namang kapaki-pakinabang ang paggawa ng isang tula. Ano nga ba yung mga sangkap o elemento ng tula na tinutukoy ko? Eto sila. Una, sukat. Pangalawa, saknong. Pangatlo, tugma. Pang-4, kariktan. At panglima, talinghaga. Ano ba ang tinatawag natin na sukat? Ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na bumubuo sa isang saknong. Ang pantig ay tumutukoy sa paraan ng pagbasa. Halimbawa, ilang buhay lumipas, hapag ay nairaos. So bibilangin nyo kung ilang pantig ang mayroon doon sa linya na yon. O doon sa taludtod na yon. Bilangin natin. I, lang, bu, way, lu, mi, pas, ha, pag, ay, na, i, ra, os. So mayroon tayong 14 na pantig doon sa taludtod o linya na aking binasa. Pangalawa,
pagkat may gumagabay na maawaing Diyos. So, bilangin din natin. Pagkat may gumagabay na maawaing Diyos. So, 14 yung una, 14 yung pangalawa. Sapagkat meron kasing uri ng tula na talagang yung bawat sukat ng bawat taludtod ay magkakaparehas. No? Magkakamuka. Tandaan na, ang taludtod, pag sinabi nating taludtod, yun yung linya sa bawat saknong. No? Sa bawat saknong. Pangalawa, ano nga ba yung saknong na tinutukoy ko? Para mas malinaw sa inyo. Ito ay grupo sa loob ng isang tula na may dalawa o maraming linya o taludtod. Halimbawa, yung unang, ito yung halimbawa natin. Titigan nyo mabuti. Ayan. Diba? Yan yung unang saknong. At ito naman yung pangalawang saknong. At sa bawat saknong na yan, yung nakikita ninyo ng mga nakasulat na lines dyan, yan yung tinatawag natin na taludtod. Isang paalala lamang, maaari na sumobra sa dalawa ang inyong saknong. No? Maaring isa, maaring dalawa, maaari din na mas madami pa. Hindi lang hanggang dyan. Tulad nung example natin kanina, yung binasa nating tula. Diba? Ang dami-dami niyang saknong. Pangatlo, doon naman tayo sa tugma. Ito, napakadalas ninyo itong ginagawa. Kung minsan, kapag nakikipag-asaran pa kayo sa inyong mga kaklase, diba? May tugma pa. Para kayo nakikipag-flip top. Tugma. Ang tawag sa parehong tunog ng huling pantig sa bawat taludtod. So, meron tayong mga uri ng tugma. Una, yung tugma sa patinig o yung mga ganap. Kapag pare-pareho ang pantig sa loob ng isang saknong, tugma sa patinig. Ito ang halimbawa niya. Inabot man ng virus, huwag magpikit mata. Bagkus magsama-sama sa kalabang hindi kita. No? Yung ating huli na pantig, yung ta. Okay? Yung ta, yun yung ating magkatugma dito na patinig. Okay? Ganap, yan yung ganap, yun na tinatawag. Pag sinabi nating ganap, pare-pareho ang pantig na ginamit. Ikalawa namang uri ng tugma ay yung tinatawag nating tugma sa katinig o yung hindi ganap. Ang mga taludtod ay nagtatapos sa katinig, bagamat may isang uri ng patinig. Unang lupon, ba, ka, da, ga, pa, sa, at ta. Halimbawa, malungkot balikan ang taong lumipas nang siya sa sinta ay kinapos palad. Kung napapansin niyo, hindi magkaparehas ang dulong letra. No, hindi magkaparehas. Ngunit mayroon silang iisang uri ng patinig which is yung a. Yun lang, magkaiba yung katinig natin dito kasi yung letrang S at letrang D. At ito naman yung ikalawang lupon. La, ma, na, nga, ra, wa, at ya. Halimbawa, tumibay, pananalig, tumawag sa may kapal. Saradong dalanginan ay lalong nagpatibay. Okay, so yan yung ikalawang lupon. No? Nagtatapos sa letrang la at letrang ya. So meron kasi yung grouping. Kasi nakagrupo-grupo yan. Yung unang lupon nga na tinawag natin kanina, binanggit natin kanina, at yung ikalawang lupon. So tandaan ninyo na lang yung mga magkakasamang letra. Pang-apat na elemento ng tula. Kariktan. Ito ay mga maririkit na salita para mapasaya ang mga mambabasa at mapukaw ang damdamin at kawilihan. Halimbawa, kulang or kapos. Magtiwala, manalig. Sa halip na gamitin ang salitang kulang, maaaring gamitin ang kapos. Gayon din sa salitang magtiwala, maaaring gamitin ang manalig para higit na mapaganda ang tula. Yan naman kasi ang isang kagandahan sa tula, no? Mas gumagamit tayo ng karektan upang mas maging kaaya-aya sa pandinig ang ating mga binabasang tula at ang ating mga sinasambit na tula. Kaya nito, imbis na sabihin mong sabihin, pwede mong sabihin na sambitin. Di ba? Imbis na sabihin mo na maganda, pwede mong sabihin na marikit.
So napakarami nating halimbawa sa mga salita na maaari mong gamitan ng kariktan. Okay, panglima, talinghaga. Ito ay tumutukoy sa mga hindi tiyak na pagtukoy ng mga bagay na binabanggit. Halimbawa, inabot man ang virus, huwag magpikit mata. Coronavirus ka lang, Diyos ang aking corona. So yung naka-highlight dyan sa ating dalawang linya, dalawang taludtod ay yung magpikit mata at Diyos ang aking corona. Natutukoy nyo ba kung ano ang kahulugan nito? Hindi nyo agad, pag-iisipan nyo munang mabuti kung ano yung ibig nitong sabihin. Yun ang purpose ng talinhaga. Yun ang purpose ng talinghaga upang mapaganda at mapanatiling tago ang kahulugan ng tula. So yun yung isang paraan, gagamit tayo ng mga matatalinhagang salita. Hindi mo tuwirang sinasabi yung gusto mong iparating. Gagamit ka ng mga malalalim na salita. Pag-iisipin mo muna yung mga readers mo. Pag-iisipin mo muna yung mga nakikinig sa iyo. At yun naman ang maganda sa isang tula, di ba? Mas magiging interesado sila kung maku-curious sila doon sa mga salitang sinasambit mo. Ngayong alam mo na ang kahulugan ng tula at alam mo na rin ang mga elemento ng tula, tayo ay dumako na sa ating susunod na mga gawain. Pumunta kayo sa pahina 13 at sagutan ang pagyamanin pagsasanay 1. Hanapin sa loob ng saknong ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit at ipaliwanag ito ayon sa pagkakagamit. Okay, so meron tayong mga saknong dyan. No, ayan, nakikita ninyo. Meron tayong mga saknong dyan. At yung salita dyan na naka-bold o yung naka-highlight dyan, no, yun ang inyong hanapin ang kasing kahulugan. So sabi kasi dito, di ba, salitang may salungguhit pero wala namang may salungguhit. Kaya ang gagawin ninyo ay ang tinutukoy dito na salungguhit ay yung naka-highlight. Yung pinakamatingkad na kulay dyan, hanapin ninyo. Halimbawa, sa unang saknong, inabot man ang virus, huwag magpikit mata. Huwag magpikit mata. Yun yung naka-highlight. Okay? So, hanapin ninyo ang kasing kahulugan nito doon mismo sa loob ng saknong. Ganon din sa susunod. No? Sa pangalawa, yung hindi matitinag. Ayan. Hanapin ang kasing kahulugan. Pagkatapos yung hanapin ang kasing kahulugan, ipaliwanag ninyo. Bakit? No? Bakit yun yung naisip ninyo na kasing kahulugan niya? Okay, so 3 items yan. 3 items. Sumunod, pagkatapos ninyo sa pagsasanay na yon, ay dadako kayo sa susunod na pagsasanay at ibibigay ninyo ang inyong pananaw o opinyon tungkol sa larawan na pinapaksa sa isang tula. So, tingnan ninyong mabuti yung mga larawan dito. May nakasulat naman na label kung ano yung tinutukoy dyan. Una, pag-ibig. Sumunod, pamilya, kalikasan, kabiguan, at katagumpayan. So, ibibigay nyo lang ang inyong pananaw o opinyon tungkol sa larawan na inyong nakikita. Okay, sumunod na pagsasanay, buhat sa binasang tula, punan ang hinihingi sa bawat kahon sa ibaba. So, kukunin niyo yung impormasyon, isusulat niyo yung impormasyon na nakuha niyo sa tula, at syempre, pagkatapos nun yung damdamin o saloobin matapos basahin ang tula. Okay, pagkatapos niyo sagutan yun, dumiretso kayo sa pagsasanay 4. Sumulat ng isang tula na tungkol sa paksang ako bilang isang mamamayan. Paano ko mapahahalagahan ang aking bansa? Bubuuin ito ng 2 saknong na may tig-4 na taludtod. Gumamit ng tugmang ganap o hindi ganap. Alin lang doon sa 2 kung saan kayo mas nadadalian. Siguraduhin ding may taglay itong kariktan, syempre, at talinghaga. Isaalang-alang sa pagsulat ang mga sumusunod na pamantayan. Syempre, meron tayong criteria dyan. Dapat original na gawa ninyo, nalikha ninyo. No? Kailangan may originalidad kayo. At iyon ay 40%. Pangalawa, malinaw na pagkakalahad ng mensahe at impormasyon. 30%. Paggamit ng mga elemento ng tula, 30% din. Dapat ay makuha ninyo lahat ito para makakuha kayo ng 100%. Matapos kang gumawa ng tula ay tumungo ka sa isa-isip at iyong gawin ang gawaing dugtungan mo ako. Isulat ang kaalamang iyong natutuhan sa unang hanay at ang kahalagahan nito sa ikalawang hanay.
So ano ang iyong mga natutuhan? O, sulat mo doon. Gaano ito kahalaga? Sulat mo doon sa part na yon. Tandaan ha, gayahin ninyo ang lahat ng format na nandito sa inyong module kung wala kayong answer sheet. No, gayahin ninyo ang mga format na makikita ninyo dito para mas madali siyang makita, mas madali ko siyang ma-check. Matapos mong gawin ang isa-isip, pumunta ka naman sa isagawa. Sa panahon ng problema, na tulad ng pandemya ang ating kinaharap, lahat ng tao ay nag-aalala. Kung mag-iisip ng maaga, makatutulong ito sa pagpaplano ng lunas upang hindi tayo gaanong mangamba. Walang tamang timbang ng pag-aalala. Nagiging problema lamang ito kapag hinayaan mong pigilan ang normal na pumumuhay ayon sa gusto mo. Bilang kabataan, ano-ano ang maaari mong gawin para maiwasan ang labis na pag-aalala? Sa panahon ng mga problema, isulat sa loob ng kahon ang iyong mga sagot. Ayan, napapanuhin dito. Napakagandang activity nito. No, isusulat mo ang mga maaari mong gawin upang maiwasan ang labis na pag-aalala sa panahon ng mga problema. Kasi 'di ba, nauuso to ngayon yung mga kabataan na nagpapatiwakal, nagsusuicide. 'Di ba? Dahil nga sa sobrang dami ng stress sa buhay nila, ng sobrang dami ng problema sa buhay nila. Ngayon, ikaw, magbibigay ka ng sarili mong pamamaraan upang maiwasan mo ang labis na pag-aalala na hindi ka humantong sa ganoong klaseng kalagayan. So, husayan mo, ano? At alam kong kayang-kaya ninyo ito. Pagkatapos mong gawin yon, ay sagutan mo rin ang tayahin. So, gawain 1, tama o mali lang siya. Isusulat sa patlang kung tama o mali ang nilalahad ng pahayag. Gawain 2, piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. So, ito, madali lang. No? Multiple choice lang ito. At sumunod ay tukuyin ang hinihingi ng mga sumusunod na pahayag. Piliin sa loob ng kahon ang sagot. O, yan, pipiliin nyo lang yung mga ano dito. Next, karagdagang gawain. Sumulat ng isang liham sa mga taong nakararanas ng suliraning dulot ng coronavirus pandemic. Palakasin ang kanilang loob sa pagharap sa suliraning ito sa pamamagitan ng iyong liham na isusulat. So magsisilbi kang isang inspirasyon sa taong nahaharap ngayon sa suliraning na dulot ng coronavirus pandemic na ito. Diba? Bigyan mo sila ng lakas ng loob. Bigyan mo sila ng inspirasyon para ipagpatuloy lang ang paglaban. No? Bigyan niyo sila ng motibasyon upang hindi sila sumuko. Pinakakailangan ngayon yan sa mga panahon na to, lalo na kung ikaw yung tinamaan ng sakit, kailangan mo ng suporta, diba? Kasi mag-isa ka lamang na nasa ospital, hindi ka maaaring puntahan ng mga mahal mo sa buhay, mag-isa kang lalaban doon, kaya dapat palakasin natin ang loob nila. Okay? So yan, natapos na natin ang module 3 na may paksang Pikit Mata sa Pandemya, isang tula. Kung meron kayong mga katanungan ay huwag kayong mahihiyang magpadala ng mensahe sa inyong mga guro. Maaari nyo silang i-text or i-chat. Mag-message lang kayo sa kanilang sa inyong group sa Messenger at sigurado naman na kayo ay kanilang re-replyan. Tandaan na kahit na anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay ay hindi tayo dapat sumuko. Alalahanin natin na ang mga bagay na ating ginagawa ay laging may kapalit sa huli. Ang lahat ng pagsubok na ating nararanasan ay parating matatapos. Hindi ito magtatagal sapagkat sa tibay at tiwala natin sa sarili at panalalig natin sa Diyos ay siguradong malalagpasan natin lahat ito. So hanggang dito na lamang at maraming salamat sa pakikinig. Mabuhay kayong lahat.